Kamusta, Goodizens? Welcome na naman sa bagong episode ng Goody Yari's Point of View. Para sa araw na ito, mainit-init na topic na tatalakayin natin. Napansin niyo rin ba na kahit tapos ng termino ni former President Rodrigo Duterte noong 2022, pero hanggang ngayon, siya pa rin ang pinag-uusapan ng marami? Kaya nagtanong ako sa mga social media accounts ko kung bakit kaya ganito. So sasagutin natin ang tanong ngayon, bakit nga ba hindi pa rin nawawala ang impact ni FPRRD sa puso ng mga Pilipino? Unang rason na lagi lumalabas, peace and order. Ayon sa karamihan, ramdam daw nila ang pagiging safe sa panahon ni Duterte. Sa ilalim ng kanyang kampanyang Oplan Tukhang at War on Drugs, talagang puspusan na naging laban sa droga. Pero totoo din naman na controversial ito ang programa na ito. Pero marami rin ang nagsabi na noong panahon niya, mas naging kalmado raw ang mga lansagan. Sabi nga ng isang netizen, sa term ni Duterte, hindi na ako kinakabahan kahit maglakad ako sa kalsada ng gabi. O diba? Talagang hindi biro ang impact sa sense of security ng tao. Kung pag-uusapan ang war on drugs, hindi natin pwedeng iwasan ng pagiging kontrobersyal nito. Pero ayon sa survey results, marami ang nakakita ng positibong pagbabago. Feeling nila mas protektahan sila ni Duterte laban sa mga pusher at iba pang kriminal. Maraming pamilya ang nagsasabing mas secure sila at mas komportable sila magpasyal nang walang takot sa kalsada. Yes, hindi ito perpekto. Pero sa mata ng maraming Pilipino, naging game changer ito pagdating sa peace and order. Tapos itong pangatlong dahilan, ang kamay na bakal laban sa korupsyon. Aminin naman natin, alam ng lahat kung gaano kalawak ang korupsyon sa Pilipinas, mula national level hanggang barangay. Pero sabi ng karamihan, noong panahon ni FPRRD, ramdam nila na kahit papaano ay nabawasan ito, lalo na sa lower levels ng gobyerno. Imagine, wala na daw under the table sa pagkuha ng lisensya o business registration. Pati daw mga cotton caps na wala dahil natakot mahuli at maparusahan. Sa totoo lang, minsan ang disiplina talaga kailangan ng kamay na bakal. Tapos ito naman ang pang-apat na dahilan, praktikal ng mga pagbabago. Sino bang hindi natuwa ng gawing 10 years ang validity ng ating passport? So less pila siya at saka less hassle. Pati driver's license din, 5 years na rin ang expiration. Para sa maraming Pilipino, malaking bagay ito. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng yearly na pila at dagdag gastos para lang makakuha ng bagong passport o lisensya. Hindi ba't simple changes lang to? Pero big impact ito sa mga pang-araw-araw ng Pilipino. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang panglimang rason, ang Build, Build, Build program. Under sa pamumuno ni FPRRD, maraming infrastructure projects ang sinimulan at naitayo, tulad ng mga bagong kalsada, bridges, airports at seaports. Ayon sa mga sumagot sa ating tanong, ito ang isa sa pinakamalaking legasiya niya dahil nakita ng mga tao ang aktwal na pagbabago at pag-develop ng bansa. Nakabawas ng traffic ang mga bagong daan at nakapagbigay ng mas mabilis na transport routes sa mga tao. Kaya para sa maraming Pilipino, ang build, build, build daw ay isang tunay na bida, bida, bida. Next, at ito naman ang pang-anim na dahilan, Duterte's strong personality. Agree ba kayo dito? Iba talaga ang dating ni FPRRD bilang Pangulo. Hindi siya takot magsabi ng totoo at madalas diretso siya sa punto, kahit masakit pa pakinggan ito. Marami nagsabing relate na relate sila sa style kasi hindi daw siya nagfe-fake. Ang image niya daw ay bilang tough guy ng Davao ay naisali daw ito sa national level. Sabi nga ng isang netizen, para siyang tatay ko na ayaw niya ako maging pasaway. Pero ramdam kong gusto niya akong protektahan. For some, si FPRRD ay leader na walang kaplastikan, kaya patok na patok siya hanggang ngayon. Tapos hindi natin pwedeng hindi banggitin ang ginawa niyang pag-simplify ng ilang government processes. Bukod sa passport at license renewals, may mga online services na rin sa ibang transaction, sa mga business registration at permit renewals para nakahinga ang mga kababayan natin dahil walang hassle. Ito ang gustong-gusto ng mga simpleng mamamayan na araw-araw na nakipag-transact sa gobyerno. Alam niyo yung less red tape, more action vibes? Ayon sa mga nag-comment, ramdam nila yon at malaking tulong ito sa kanila. And lastly, itong ikawalong dahilan,
ang pag-angat sa pangalan ng Pilipinas sa international scene. Si FPRRD ay nakipag-usap sa iba't ibang bansa na may diretsyong approach. Madalas kontrobersyal pero may mga nag-appreciate nito. Sa mata ng kanyang mga supporters, ginusto nilang makita ang Pilipinas na hindi natatakot makipag-usap sa ibang bansa ng patas. May mga nagtatanong kung hanggang ngayon kaya nakikita pa rin siya ng publiko bilang isang leader na may pride para sa bansa. So ayan, Goodizens, iyan ang POV ng ating mga kababayan kung bakit hanggang ngayon si FPRRD ay hindi pa rin nawawala sa isipan ng marami. Sa peace and order, war on drugs, kamay na bakal laban sa korupsyon, practical changes sa gobyerno, build, pagiging relatable at pagbabagong dala sa image ng bansa. Marami nagsabi na ibang klase talaga ang naging impact niya. Ano sa tingin niyo? Agree ba kayo sa mga sinabi ng ating mga kababayan? I-comment nyo yan sa baba at pag-usapan natin. At huwag kalimutan i-like ang video nito at i-share na rin sa friends and family nyo. Mag-follow at mag-subscribe na rin kayo sa aming mga social media accounts para abangan nyo na rin ang ating next episode ng Goody Aris Point of View ngayong Thursday, 10 a.m. Paalam mo na sa ngayon!